Lokong sa dito po sa left side nyo, sa likod po. Just want to get your reactions po. Bale, ang sinasabi po ng mga kritiko nung pag-aresto kay dating Pangulong Digong, ang tunay na may pakana daw po ng pag-aresto ay ang gobyerno ng Pilipinas under Marcos. Ano pong masasabi po ninyo? Well, ang una, hindi kami ang nag-file. Hindi ang Administrasyong Marcos ang nag-file ng kaso sa ICC. Yung mga biktima mismo. Tapos yung mga kaalyado nila, yun yung unang punto. Hindi po natin masasabi yung administrasyon kasi hindi pa ho sila yung nakaupo nung time na final to. Pangalawa, hindi ho rin ang Administrasyong Marcos ang nagsabi na hurry up. Sila po yung nagmamadali, di ba? Sabi nga niya, bilisan nyo, baka hindi niya na maabutan, di ba? And from that perspective, we have to also understand na itong paghahanap natin ng katarungan, hindi naman one side lang to. Pwede din nating tignan to na pagkakataon sa isang legal na pamamaraan, sa isang legal proceeding, para mailahad din ni former President Duterte yung kanyang side, no? Kasi minsan sa mga pagdinig, alam naman natin, nadadala minsan ang mga tao sa mga kwento, sa mga statements. Ngayon, ang ICC, hindi mabobola ang ICC. Di ba? Wala naman silang, they have nothing to gain from this eh. Hindi naman mga Pilipino ang mga huwes doon. They can be as objective as possible in determining the merits as well as the gravity of the case. I think that's what I'm looking at, no. Ako naintindihan ko totally ang frustration, ang hinanakit, ang galit ng mga nagsusumusuporta kay Pangulong Duterte. Pero kung maririnig nyo rin yung sakit, galit at desperation ng mga biktima ng AJK, hindi po papantay doon. Anybody else po? Yung Marcos government daw po may pakana ng pag-aresto kay Digong. Fake news po yun. That's it? Okay. Okay po. Yes Sir, po, yes po. just to react on that, I guess it's unfair to accuse it to the present administration or to the Marcos administration. Again, yung timeline, tignan ho natin. Kailan na-file yung kaso? The case was filed during the incumbency of President Duterte. Di ba? Doon nga sa kanyang implementasyon ng war on drugs, that's why we have these EJK victims. And the families of these EJK victims, walang naaasahan, walang ini-expect na hustisya dito sa ating bansa. And that is why they went to the International Criminal Court seeking justice. That case was filed during his incumbency. It so happens that the arrest warrant was issued at the time of Marcos administration. So, what will the administration do? Again, we are duty bound under our commitment, no, by being a party, a long-standing member of Interpol. Ginawa lang naman natin yung ating pong obligasyon under that treaty. Hindi po sila ang may pakana nito. It was the ICC who issued the warrant of arrest. And this administration only implemented and effect the warrant of arrest. So, of course, yun yung narrative nila, no? Hinahaluan ng politika. Siguro yun yung pananaw nila. But then again, it is clear that the Marcos administration has no hand in this case. It was the victims, it was the families of the victims of the EG case who filed this case. Di naman kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos kung nag-file ng kaso yung mga pamilya ng mga biktima. Again, the case was filed prior to this administration. Hindi kasi nila blame yung mga EJK victims eh. They will try to make it political at i-divert nila yung issue. Sasabihin nilang Marcos administration, sasabihin nila na political yan, pinulitika kami. Eh bakit hindi nila mabanggit na yung naghain ng kaso is yung mga biktima ng mga namatayan, yung mga namatayan na biktima. So, di nila masabi siguro dahil nagigilty sila sa ginawa nila.
Yun lang ang tingin ko dyan, kaya gagawin nilang political issue. Dahil hindi kayang lumabas sa bunganga nila na yung mga taong namatay at yung mga biktima na yan, ngayon, nakakamit nila yung hustisya na matagal na nilang inaantay.